Sa mga kapatid, naway na sa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ay, ang topic po natin ay let us not grow tired of doing good. Ang guide verse po natin ay ang Galatia 6:9. Basahin po natin. Sinasabi sa Galatia 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Magandang magandang sitas to para sa ating mga members ng Children of Light, lalo na yung mga naghahayo, lalo na yung mga nagmiministeryo, nagpapakilala ng salita ng Diyos. Hindi madali ang ating gampanin, pero kailangan nating magpatuloy. Maganda din tong topic na to para magamit natin sa ating paghahayo at sa paggawa ng paglaganap ng salita ng Diyos. Unang-una, ang yung reality ng weariness. Sa ating mga tao ay hindi maaalis na tayo ay mangamba, mapagod, kasi hindi lang naman tayo ang napagod sa ministeryo, kundi pati rin ang mga apostol. Natin sa 2 Korinto 7:5 na sinasabi ni Apostol Pablo na kami nasa Macedonia, hindi rin kami nakapagpahinga. Sa lahat ng pagkakataon ay naranasan namin ang matinding hirap, panululigsa mula sa labas at pangamba naman na nasa aming kalooban. Natin dito na si Apostol Pablo na mismo ay nakaramdam ng yung external, yung mga panunuligsa sa kanila, at yung internal naman, yung pangamba niya. Hindi po maalis sa atin yun, lalo pag bago yung lugar na hahayuan natin at mga bagong tao yung ipinapakilala natin ng salita ng Diyos, natural yan. Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos ay natural na mapagod tayo, mangamba tayo, pero hindi yan dapat maging dahilan upang tayo ay pigilan na gumawa ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos, upang gumawa ng mabuti. Hindi tayo pipigilan yung mga pangambang yan, yung mga panunuligsa na yan. Dalawa naman, ang pangako, a promise of a harvest. Pangako na meron tayong aanihin sa huli. Nasitas natin sa Galatia 6:9, ang sinasabi dyan ay sa takdang panahon tayo ay ani kung hindi tayo susuko. Kapatid, tayo ay may aanihin pag hindi tayo sumuko sa paggawa ng pagpapakilala ng salita ng Diyos, lalo na yung inaasam natin na marating natin ang kaharian ng Panginoon, ang bayang banal, na dahil dito sa ating mga nararanasan na panululigsa, ang mga pag-aalala, ay hindi yan ang pipigil sa atin upang gampanan natin ang ating mga kailangang gawin para ipakilala ang Diyos, upang marating natin ang kaharian niya. Ang pangatlo naman ay the call to perseverance. Ang pagtsatsaga natin at pagsisikap ay mahalagang bagay para sa ating Panginoon. We are encouraged to remain steadfast and not give up. Even when progress seems slow, minsan feeling natin parang ang bagal ng progreso sa ating mga hinahayuan, pero hindi tayo dapat nag-give up. Kasi may pangakong Panginoon Diyos na nakasulat sa 1 Korinto 15:58. Nakasulat sa 1 Korinto 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam niyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Kitang-kita naman natin ang pangako ng ating Panginoon Diyos na lahat ng effort natin na ginagawa natin ay hindi masasayang. Parang isang hagdan to na ginagawa natin para marating natin ang kaharian ng Panginoon, ang bayang banal, na makasama natin siya
ng panghabang buhay. Kaya nawa mga kapatid, may natutunan tayo at maging panghawakan natin ang sitas ng Galasya upang hindi tayo panghinaan ng loob kung naharap tayo sa mga pang-uusig, pagsubok sa ating ministeryo. Patuloy tayong maging matibay para sa Panginoon. Lahat ng ito ay may biyaya sa huli. Kaya sumainyo ang katotohanan. God bless!